Mayroon pong isang pastor na akin pong napanood, I think kahapon sa YouTube. No naming names. Huwag niyo na pong alamin kung sino at baka sumikat. Joke. Okay. Sabi po niya, hindi raw sila naniniwala na, paano ko ba ito sabihin? Hindi raw sila naniniwala na matatayo uli literally, on its literal sense, ang ikatlong templo, yung third temple. Kasi daw, itong sagot niya, biglang tumaas ang boses niya. Hindi tayo naniniwala dyan kasi blasphemy yan, sabi niya. Ayan ay parang paglapastangan sa ginawa ng Panginoong Jesucristo. Kanyang ganon. Tapos sabi po niya, kaya yung mga naniniwala dyan, parang sige, ako naniniwala ako, may literal na third temple eh. Parang hindi raw akma sa Biblia. Ito pong gusto ko pong sabihin. Tayo pong mga naniniwala sa literal na pagtatayo ng third temple, hindi rin po natin gusto na maitayo ang third temple kasi si Jesus na po, tayo po ang temple of the Holy Spirit. Pero tandaan po ninyo, magtatayo po niyan mga Hudyo. Mga Hudyo. And ito po, matutupad talaga ang prophecy. Kasi may prophecy po. For the prophecy's sake, mabibuild ang third temple. Sa ayaw nila, ako hindi ko po maintindihan. Actually, maniniwala po ba kayo? May isang pastor akong kaibigan, hindi siya naniniwala sa rapture. What is that? Sabi nga nung isang pastor sa kanya, ibig mong sabihin, kasi mayaman ka na rito eh, kaya ayaw mong mag-rapture. Tama po siguro. Di ba? Yung material na bagay na mga ganyan bakit mas gusto mo ba yan kaysa kay Jesus? Di ba? Yun lang ang tanong ko. Tapos, binabanatan itong pastor na ito kahapon yung views natin ng mga dispensationalists. So, medyo iba yung dating ng kanyang mga pagsasalita. Pero hindi naman niya kinukuha yung point natin, bakit tayo naniniwala doon. Yun po. So, parang itong kwan na ito parang medyo kakaiba, mahirap kunin ang doktrina nila. Pero ito pong gusto ko pong sabihin, kapatid po natin sila sa Panginoon. Kahit ano pa yung views nila regarding eschatology, kapatid natin sila. Hindi natin sila kaaway. Okay, kaya lang syempre, depende ko naman na ang third temple po, hindi rin natin gustong maitayo. Pero dahil sa prophecy's sake, matutupad po yan. Ayun! May sinabi pa siya kahapon na tumaas talaga yung kilay ko. Sabi niya, naniniwala daw tayo na mag-iiba daw yung, anong tawag dito? Mag-iiba daw yung pamamaraan ng kaligtasan sa tribulation. Yes, totoo po na sa Bible yan eh. Kasi hindi ba pugot ulo na? Kailangan mong mapagutan ng ulo plus faith in Jesus Christ. Sumagot siya, no, mali yun. Sabi niya, ang covenant ni Jesus, everlasting covenant, agree po ako doon. Pero nakalimutan niya na ang mga Hudyo po ay merong dealing ang Diyos sa kanila. Na kailangan niyang din. Everlasting covenant po talaga. Kasi di ba may vlog ako nung isang araw. Tingnan niyo, sa Old Testament nandun na po si Jesus, concealed. Ito ang pinakabongga dito. Sa New Testament, na-revealed siya. Kaya ang ganda pong maligtas sa panahon natin ngayon. Pero, pag natapos po kasi, makinig pong mabuti, pag natapos po itong church age, which is matatapos ito, pag na-rapture na po tayo, pasok ang tribulation, first 3.5 years, then the following 3.5, the Great Tribulation. Iba na po ang pamamaraan ng kaligtasan dyan. Faith in Jesus plus kailangan mabubo ang sarili mong dugo. Hayon sa prophecy, pagpapapugot ng ulo ang paraan ng kaligtasan during that time. Sabi ko, Lord, kailan po makakapagbukas makakapagbukas sa utak ng pastor na ito ako. Marami siyang follower na amen ng amen sa kanya. At ito pang bongga, institutional church sila. Yung nagpayaman siya, di ba? Ayaw nila talaga mag-rapture kasi institutional church sila, mayaman sila dito sa mundong ito Okay lang yun. Pero tayo mga naniniwala sa end times, naniniwala tayo na literal na mangyayari yung third temple. Alam niyo po ba, may mga balita ngayon na somewhere in Jerusalem, tinatayo na po ito. At naniniwala ako, literal po yan. Wag na wag kayong maniniwala doon sa nagsasabing hindi literal na yan. Yung pong payo ko sa inyo. Huwag niyong pabayaan ang pananampalataya yung magulo.
Okay? High time for you to take a stand on your faith in Jesus. At yan po ay isa sa mga programa ng Panginoong Hesus. Matayo ang third temple, natupad na nga po yung mga red heifer. Sasacrifice na yung red heifer. Then, ang pag-usbong at paglabas ng Antikristo. Mangyayari yan. Nakakatawa rin po yung mga nagsasabi, hindi raw lalabas yung Antikristo, si Nero daw ang Antikristo. Ha? Ito po yung tinatawag na AD 70. No? So, iba't iba na po ang mga lumalabas ngayon. Ngayon, nagagalit sila doon sa mga hyper-grace, yung mga mid-acts na tinatawag. Ay, hindi naman po ako mid-acts. Common sense lang po kasi kung mid-acts ka, naniniwala po siya ang mid-acts. Ang theology ng mid-acts, they believe na ang Christianity raw nagsimula kay Paul. Oo, ang Kristyanismo raw nagsimula kay Paul. Mali po yun. Kasi si Paul, bago po siya maging Kristiyano, pinapersecute niya ang church. Kung meron siyang pinapersecute na church, di hindi siya nagpasimula noon, di ba? Common sense lang. Kaya mali po yung mid-acts theory. Wag din kayong maniniwala doon. So, paniwalaan natin yung nasa Bible. You know what? Ang pinaka-safest, go back to the Bible. Go back to the Bible. Go back to Jesus. His beauty, His grace, His simplicity. Simple lang eh. Jesus is very simple and yet so loving, lovable, gracious. Ang nagpapakomplikado lang ng mga bagay, mga pastor na yan eh. Kaya wag kayo naniniwala sa mga may institutional churches na yan dahil paraan yan para bumongga ang mga pitaka nila. Alam naman natin yan eh. Kaya tandaan po ninyo, nung nagpapasimula po si Pablo ng kanyang ministry, house church. So inaasahan natin ngayon sa mga Kristiyano, house church po tayo. Ang model natin. Hindi institutional church. Hindi po tayo naniniwala na may tatayong isang tao to manipulate and to control the congregation. Ang tawag nila ron pastor. Tapos ang saklap pa nito nagpapatights pa. Lahat na ng kamalian na mga doktrina pinasok na nila dyan. Mag-iingat po kayo. Kaya ako nandito para i-expose ang katotohanan ng truth. Itong layunin ng channel na ito. Kung may mga ganyan, talagang, sandali lang. Hindi pwede yan. Talagang expose natin. Amen? Kasi, tama na yung institutional church na panahon na ganyan. Nagpaalipin kayo? Tama na. Lumaya na kayo dyan. Sabi ng Biblia yan, Galatia 5:1. Wala kang mababasa na tinawag na pastor si Pablo. Wala kang mababasa na tinawag na pastor si Pedro o si Juan, Santiago, kung sino pa man, Bartolomeo, ano pa man yan. Walang binanggit o tinawag na pastor diyan. Again, tama po si Eli Soriano. Sabi ni Eli Soriano, ang pastor na titulo ay sa Panginoong Hesukristo lang. Amen? Pero yung function, yung paggawa, para sa lahat ng believers yan eh. May kanya-kanyang gift nga lang. Yung pasukang gift. Pantay-pantay po tayo. Walang nakalalamang na parang special anointed yung nakatayo, yung pastor. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Hindi po totoo yun. Go back to the Bible. Read the Bible. You know what? Ang dami na pong umaalis sa mga institutional churches. And I'm starting to praise the Lord. Thank you, Jesus. Marami na pong alam ng totoo. Ayaw na ng manipulation. Yung iba nga umalis sa isang religion, tapos lumipat din, religion din pala. Yan ang sabi ng isang na-interview. Umalis ako sa religion, then nalipatan ko religion din pala. Kasi ang nalipatan niya, institutional church. May pastor na manipulado, nagmamanipulate. Ingat po sa ganyan. Hindi po yan ang Tapos ang kanilang sasabihin, I'm nothing against Bible school. Nakailang Bible school po ako, dami kong certificate. Maganda po may knowledge tayo, pero sometimes yung knowledge na kanilang ina-apply, knowledge na po ng mundo. May mga curriculum and all that, etc., blah, 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 etc., etc. Pero, ang totoong mga ngaral ng Panginoon kumukuha ng lakas o ng power sa banal na espiritu. Ang banal na espiritu ang nagpapalakas ng kalooban ng bawat believer para makapagpahayag ng gospel. Yun po ang buong katotohanan. Diyan. So ayan po, totoo po may third temple pong darating.
Tama na po yung mga nagmamanipulate na yan. Na nagsasabing hindi raw totoo yun. May third temple at darating ang Antikristo pagkatapos ng rapture. Kaya kung hindi pa kayo subscribe sa channel na ito, invite you to do so. Click the notification bell. Share this video. Share Jesus. Share His love. Thank you. And Jesus truly loves us all. Check nyo. Baka katabi nyo na yung Antikristo. Hindi nyo alam. Sige, bye-bye. Thank you.